sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa paninigas at pag-iyak ang paghitit umano ng isang rider sa isang uri ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. May naitala ring 3 kabataan na tila kinukumbulsyon dahil sa sigarilyong ginagamit sa Vietnam. At may mas malakas na uri ng tabako. Hinala ng PIDEA, may halo ang sigarilyo. Hinihintay na nila ang resulta ng lab test sa sample ng mga hinit-hit. Nakatutok si Mark Salazar. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na tila naninigas at umiiyak habang hawak ng ilang tao sa lungsod ng Taguig. Ang lalaki, pinahit-hit umano ng isang rider ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Matapos nito'y ganito na raw ang sinapit ng lalaki na dinala sa ospital. Bago yan, ay may insidente na rin ng 3 kabataan na nakuhanan ng video habang tila kinukumbulsyon sa tabing kalsada matapos din umanong humit-hit ng tuklaw na tinatawag ding black cigarette. Nangyari yan sa Puerto Princesa sa Palawan. Ayon na rin po doon sa 2 minors natin na victims, after nilang hit-hitin yung alleged dinidescribe nila na cigarette, doon na po nagsimula mag-iba yung pakiramdam nila at yun na po, mag-start na po yung seizure-like episodes nila o yung panginginig ng katawan nila na hindi nila makontrol. Ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency alam na rin ang mga insidenteng ito ng mga kabataang ikangay na tuklaw. Ayon sa PIDEA, ang tuklaw ay nanggagaling sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuok lao. Ang uri ng tabakong gamit dito mas malakas kaysa ordinaryong sigarilyo. Ayon sa Agence France Presse, ang tuok lao ay karaniwang hinihit-hit gamit ang malalaking bamboo pipe. Ayon naman sa ilang artikulo online, hindi raw ito hinihit-hit na parang ordinaryong sigarilyo at dapat hinay-hinay lang dahil lubha itong matapang. That's 9% yung nikotina niya as compared to the regular cigarettes na around 1 to 3% nicotine lang. So, dun mo makikita na mataas talaga ang concentration ng nicotine sa tuklaw cigarettes. Bakit to ganun kataas? Because of the plant na ginamit dyan, yung Nicotina rustica. As compared to Nicotina tabacum, na yan yung ginagamit for ordinary cigarettes. Hinihintay ng PIDEA ang resulta ng lab test ng sample ng hinit-hit na mga nangisay na kabataan. Pero may suspetsya na ang PIDEA, posibleng may ibang halo ang black cigarette na kanilang hinit-hit. Kung talagang black cigarette o tuklaw cigarette lang ang hinit-hit ng mga kabataang ito, malakas na rin ang tama pero hindi para mangisay ng ganito. Posible mga cannabis, shabu and cocaine, there are also hallucinogenic effects po. So depende sa resulta ng laboratorio, depende sa katawan ng tao, yun yung maging epekto sa tao. There could be seizures, there could be hallucinations. So, tinanong naman natin yung kasama rin nila na nanginig. May mga binabanggit naman siyang kung saan niya nakuha, pero subject for investigation pa natin para ma-confirm talaga natin kung kanino nang galing talaga itong alleged na sigarilyo na hinit-hit nila. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng PIDEA. Sinisilip din nila ang bentahan ng tuklaw online na sa pagkakaalam ng PIDEA ay hindi raw kasama sa mga regulated na sigarilyo sa merkado. Nagbuo na ng Special Task Force ang PNP para sa kasong ito na pangungunahan ng PNP Puerto Princesa at gagabayan ng PNP Mimaropa. Kailangan pa ng masusing investigasyon ho dyan kasi maaari hong naging adventurous lang itong mga ito or there could be a possibility na may nais mag-smuggle ng mga prohibited items sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Lalo pang dumarami ang mga may leptospirosis na isinugod sa iba't ibang ospital. Ilang araw matapos sumupa ang mga pagbaha sa bansa. Sa San Lazaro Hospital pa lang, 7 ang namatay. 12 na naman ang nakakonfine doon at sa iba pa. Nakatutok si Maki Pulido.
Sa unang 5 araw ng Agosto, 7 na ang naitalang namatay sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Isa rito ay 16 years old na lalaki na pumanaw dahil sa acute renal failure o pumalya na ang kanyang kidney o bato. Lumusong ang mga nasawi sa bahang dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat noong nakaraang buwan. Mas mabilis daw ang paglala ng kondisyon ng mga pasyente ng leptospirosis ngayon. Napapansin po namin na ang severity ng mga sakit ngayon medyo aggressive sa tingin namin, na within 2 to 7 days nagkakaroon po sila ng komplikasyon sa sinasabi naming sa kidney, sa liver at sa respiratory system or sa lungs po natin. Nakikita namin kaagad na hindi na sila nakakaihe or hirap po silang huminga, na kailangan po namin i-ventilator. Umakyat na sa 45 ang nakakonfine sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis, 15 rito menor de edad. Ayon kay Dr. David Suplico, lahat may tuturing na complicated case o may tama na ang bato, baga o atay. Ang mga pasyente mula sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Pinakamarami, taga-syudad ng Manila. Usually nakikita namin to sa mga pasyente na mga riders na lumusong sa baha, na may mga paltos yung paa. At sila po ngayon ay mga na-confine sa aming hospital po. 4 sa mga pasyente nasa intensive care unit na ng ospital. Isa rito ang asawa ni Marley na taga-bili ng pagkain nang lumubog sa baha ang barangay Tunsuya, Malabon City. Gustuhin man daw nilang kumuha noon ng prophylaxis na panlaban sa leptospirosis, mahirap marating ang health center dahil sa mga bahang kalsada. Ang hirap. May mga apo akong nag-asikaso. Nalagaan ko mga apo ko. Dahil nandito kami sa ospital. Wala silang nagbabantay doon. Wala nag-aasikaso. Sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, 44 ang nakakonfine, karamihan sa mga pasyente taga Marikina City. Nito lang July 2025, mahigit 500 kaso na ang naitala ng Department of Health. Pero wala pang datos kung ilan na ang nagka-leptospirosis dahil sa magkakasunod na bagyo. Kung wala ka namang pag-iiwasan, bawa you were caught in a flooded area already, mag-ingat, make sure sana, no, meron bota. Kung wala, nababad ka or lumusong ka na sa baha. Ina-advise prophylaxis. Mag-take na po kayo ng doxycycline. Huwag pong sa pagwalang bahala kasi nakakamatay po ang leptospirosis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga ang 20 Chinese na nasa likod umano ng mga online panloloko. 17 sa kanila ay nagpapatakbo umano ng love scam. Nakatutok si Bam Alegre, exclusive. Sinalakay ng mga otoridad ang compound ng 2 villa na ito sa Clark Freeport Zone, Angeles City, Pampanga. Huli sa akto ang 17 Chinese national na nagpapatakbo umano ng scam hub. Ginalugad ang bawat kwarto para kunin ng mga laptop at mobile phone. Isa sa ilalim ang mga ito sa digital forensic examination para makakuha pa ng impormasyon. Naaktuhan ng mga operatiba itong bahaging ito ng villa kung saan isinasagawa ang isang operasyon na may mga indikasyon na isa itong love scam. Tulad dito, meron silang computer na may mga gamit pang chat at mga romantic na mga terminology ang gamit. 8 Pilipina ang kasamang inabutan sa scam hub. Depensa nila, bago lang daw silang dinala rito at tinuturo pa lang daw sa kanila ang sistema ng pagkuha ng mga client. Paano kayo nakuha sa trabaho ito? Ano daw pagkakasabi? May friend po na nagyayaya lang po. Ano daw kailangan yung gawin daw? Maghahanap po client. Tapos? Yun lang po, inaaral po namin. Kasi 1 week pa lang po kami dito. Bago lang po talaga ako dito. Kakadating lang po namin kahapon. Bali, ano ang utos sa inyo rito? May inaantay pa po kami tao, hindi po namin alam. Basta sabi po magantay lang po kami dito. Wala namang pahayag ang 17 mga suspect, lalo at hirap sa language barrier. Nagpatuloy ang pagsalakay ng mga otoridad na pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, AFP at Clark Development Corporation. Hindi kalayuan sa 2 villa, isang residential property naman ang sinuyod ng mga operatiba. Lumundag pa ang ilang agent sa balkonahe nang hindi agad makapasok sa bahay. Arestado ang 3 Chinese national dito na may setup ng mga laptop para naman sa online fraud. Dadalhin ng mga suspect sa Camp Bagong Diwa para sa kanilang detention.
Iniimbestigahan pa kung magkaugnay ang dalawang magkalapit na scam hub sa isa't isa. Dito sa loob ng Clark Freeport Zone, since 2023, ipinagbawal na ng Clark Development Corporation ang anumang gawain na may kinalaman sa Pogo. So napaka-importante nito dahil talagang nililinis na natin yung ating bakuran dito. At nagpapasalamat kami sa ating mga partner agencies, Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines dahil tinutulungan nila kaming linisin yung Clark Freeport Zone. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Pinagnakawan na pinagbabaril pa ng magkaangkas na suspect ang isang pulis habang nagpapakarwash kasama po ang kanyang anak. Damay din ang isang saksi. Ang mga posibleng motibo kabilang ang may kinalaman sa trabaho sa pagtutok ni June Veneracion. Habang nagpapalinis ng kanyang sasakyan sa Makati, dalawang armadong lalaki ang biglang umatake sa likuran ng isang pulis. Nagkahabulan hanggang nauwi sa pamamaril. Hindi nakaganti ng putok ang pulis na intelligence officer ng Highway Patrol Group at may ranggong tenyente. Pagbagsak niya, puwersahang kinuha ang kanyang kwintas, baril at cellphone. Saka mabilis na tumakas ang dalawang suspect sakay ng motorsiklo. We recovered 14 cartridge. Opo. At siya po dito ay siya po na bala ang tumama po dito po sa ating pong personnel. Isa po sa balikat at yung 8 po ay sa tiyan at iba na po ay sa hita at tuhod. Sa kabila ng dami ng tama ng bala, nakaligtas ang pulis na nasa stable condition na raw ngayon sa ospital. Ligtas din ang kanyang anak na kasama niya noong mangyari ang pamamaril. Pero may isang nadamay. Wala pong sugat po yung kanyang anak. However, yung isa pong witness po na nakuha po natin ay natamaan po ng isang straight bullet. Nasa ospital din po yung natamaan din po na straight bullet. Ayon sa PNP-HPG, may hawak na masiselang kasong may kinalaman sa carnapping ang biktima. Kaya hindi inaalis ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho o pamamaril. Iniimbestigahan din ang anggulong robbery. Ito pong ating pong intelligence officer ay may suot po na necklace. So yun po din po yung isa sa nakikita po ng ating pong mga investigador ng Makati City Police Station na naging dahilan bakit po talaga din siya sinunggaban at bakit po pilit na kinukuha yung kanya pong alahas. Sabi ng PNP Highway Patrol Group, kilala na ang dalawang suspect sa pamamaril at patuloy silang pinaghahanap para mapanagot sa krimen. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Inihain ngayon sa Supreme Court ang petisyon para pigilan muna ang Senado sa pagpapasya sa gagawin nitong aksyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y hanggang hindi pa raw lumalabas ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na hinihinging baliktarin ang ruling nitong nagdeklarang null and void sa impeachment complaint. Nakatutok si Ian Cruz. Iba't ibang grupo ang nagtipon sa harap ng Korte Suprema ngayong araw. Halos iisa lamang ang isinisigaw nila, matuloy ang impeachment laban sa Vice-Presidente. Panawagan natin na ituloy ang impeachment, magpatawag ng oral arguments, baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Political Coalition Group na Isang Bayan para sa status quo ante order para wag munang magdesisyon ang Senado kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto nila, hintayin muna ang pasya ng Supreme Court sa petisyon nila at ng Kamara para i-review ang desisyong nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. We are knocking on the Senate na sana pakinggan muna itong mga issues. Let us stretch out all the issues bago tayo magdesisyon kung i-dismiss or whatever ang gagawin natin. Hiling nila magkaroon ngayon ng oral arguments, bagay na hindi ginawa bago ilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito. Very important na magkaroon tayo ng oral arguments para
malinis, masuri, mapag-aralan, maklaro at mahimay ng kumpleto kung ano man ang agam-agam ng korte. Sa inilabas ngayong statement ng Korte Suprema, sinabi nitong matapos matanggap ang motion for reconsideration ng Kamara, pinagkokomento nito ang mga petitioners kabilang si Vice President Duterte sa loob ng 10 araw. Nagsabi na ang kampo ng bise na tatalima sila sa utos na ito. Inulit din ng Korte na immediately executory ang unanimous decision nitong nagpapadismiss sa ika-4 na impeachment complaint laban sa bise dahil labag ito sa 1-year ban at due process requirements. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bistado ang umunoy peking doktor sa mata matapos ireklamo ng dati niyang pasyente. 7 taon na umunong nanggagamot ang sospek gamit ang peke palang lisensya. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Huli sa akto habang nag-i-examine ng pasyente, ang suspect na umano'y isang peking doktor sa mata. Ayon sa NBI-NCR, dating naging pasyente niya doon na nagbigay sa amin ng info na hindi naman gumaling, no? Hindi naman nagkaroon ng corrective yung kanyang pinatingnan. When we accosted him at tinanong namin kung meron siyang lisensya, una nagpakita siya ng PRC card. But when we confronted him na meron kaming certification, he admitted to us na wala at peke yung kanyang card. Na-recover ang 5,000 pisong mark money habang kumpiskado naman ang kanyang mga equipment. Since 2018, since mga 7 years na, and is charging 5,000 pesos. Kung meron ka pang kukuning lens ay ibang ibang bayad. You can just imagine kung may sinasabi siyang corrective at hindi naman epektibo. And in some cases, may mga driver dito na nagpapatingin ng mata. May mga iba na kailangan dun sa requirement nila sa kanilang trabaho. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Charge namin siya for violating the violations of the optometry law and then yung use of falsified document, yung card. Nakakulong siya ngayon. Na-inquest ito at nakakulong siya ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinakamabagal mula 2019 ang pagbakal ng mga produkto at serbisyo sa bansa o inflation nitong Hulyo. Mas mababa yan sa 1%. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Patuloy na bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong Hulyo. 0.9% na lang yan kumpara sa 1.4% na inflation rate noong Hunyo. At lalong malayo kumpara sa 4.4% inflation noong July 2024. Pinakamabagal yan sa halos 6 na taon o mula October 2019. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakatulong ang mas mabagal na pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng LPG, pagkain at non-alcoholic beverages na karaniwang nasa bayarin ng mga Pilipino. Ito ay may 45.1% share sa pagbaba ng pangkahalatang inflation sa bansa. Kasama sa pagkain ang bigas na bumaba ang presyo. Nakaambag raw dito ang 20 pesos per kilo na bigas ng gobyerno para sa mga piling sektor. May impact siya. Ang nakikita namin, particularly dito sa regular milled rice, kasi siya yung substantial na talagang bumaba yung presyo. May ambag din ang pagbaba ng gasto sa transportasyon. Pero tandaan, may pagmahal pa rin ang bilihin. Mas mabagal nga lang. Ayon sa PSA, kung mababa ang inflation, hindi nangangahulugan na mababa rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Nananatili raw mataas ang presyo ng baboy, manok at isda. Kasi may mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. No? I mentioned kanina yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ang tinatrack namin, for example, yung kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines.
Pero nung July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Para sa Hulyo yan, pero paano naman ngayong Agosto? Sa ngayon, inaasahang mananatiling mura ang bigas, maliban kung matuloy ang pagtataas ng taripa sa imported rice. Pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increases. Nagsimula na ring maramdaman ang pagmahal ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ano po sa experience nyo ang mahal? Baboy, mahal ma'am eh. Pati manok, bangus, 250 na. Dati mga 180 lang. Kamusta po yung presyo ng bilihin? Tumaas eh. Ano po ang mataas? Lahat na. Talagang hirap talaga. Lalo na sa amin, mga senior. May maintenance pa kami. At ngayong araw lang, may dagdag presyo mula sa mga produktong petrolyo. Huwag gawing negosyo! Kaya panawagan ng Grupong Piston, alisin ang VAT at excise tax sa langis. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pumukaw sa atensyon ni Cardinal Pablo Virgilio David ang pagkakaaresto ng isang lalaki sa Caloocan dahil sa pagsusugal ng Cara Cruz. Mariing pagpuna ng kardinal, isang malaking kabalintunaan umano na hinahabol ang mga mahihirap na nagsusugal. Gayong ang gobyerno mismo ang promotor ng online gambling. Ang issue, tinutukan ni Jonathan Andal. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng 20 anyos na estudyanteng si Jello na namatay sa leptospirosis dahil lumusong sa gabaywang na baha noong kasagsagan ng habagat para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. 3 araw ang lumipas bago nila nalamang nakakulong pala ang padre de pamilya matapos arestuhin ng Caloocan Police dahil umano sa pagkakara krus. Pero sabi ng nanay ni Jello, biktima lang ang kanyang asawa ng tinatawag daw ng mga pulis na pansakto. Hindi po niya ginawa yun. Yun pong tinatawag ng pansakto ng polis. Hinila siya tapos ayun na. Kinasuhan siya ng gambling. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Hindi po totoo yun. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang tatay ni Jello sa tulong ng nagmagandang loob na nagpiyansa ng 30,000 piso. Pero mahaharap pa rin siya sa kaso ng illegal na sugal. Ang sinapit ng pamilya ni Jello pumukaw sa atensyon ni Pablo Virgilio Cardinal David. Matinding kabalintunaan daw kasi na habang kinakasuhan ng mga mahihirap na nagsusugal ng Cara Cruz, wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor pa raw mismo ng sugal, gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. inilabas ang Presidential Decree 1602 o batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kung saan kabilang ang Cara Cruz. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Pero ayon kay Cardinal David, makalipas ang ilang dekada, wala pa ring naaaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Mahihirap lang daw ang biktima ng batas na ito, gaya raw ng Oplan Tokhang ng Duterte administration na ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma-promote sa serbisyo. Hinihingan pa namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang 2 lalaking akusado dahil sa pagkakara krus. Dapat lang ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen, dahil bukod sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinaparusahan pa rin ang mga nagkakara krus, gayong pinapayagan naman ng gobyerno ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema, target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leonen na may pattern sa ilang kaso ng naaaresto sa Cara Cruz na ang kadalasang kasunod daw ay tila lehitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng illegal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ang datos ng PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa Cara Cruz pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
Pinalilinis ng Transportation Department sa NLEX Corporation ang mga baradong daluyan ng tubig malapit sa expressway. Yan po ay para hindi na maulit ang hanggang 12 oras na kalbaryo dahil sa baha roon kamakailan. Nakatutok si Joseph Moro. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX nang manalasa ang bagyong Krising na sinamahan ng epekto ng habagat. Kung hindi nalubog sa baha, naipit ng 6 hanggang 12 oras sa mga sasakyan. Para hindi na maulit, inutusan ng Transportation Department ng NLEX Corporation na linisin ng mga baradong daanan ng tubig na nagkumpulan malapit sa NLEX. Isa ang creek na ito dito sa Valenzuela sa 11 mga lugar sa Valenzuela at May Kawayan, Bulacan na barado na. Kaya naman kapag may tuloy-tuloy na pag-ulan tulad ng isang buwan, itong mga creek na ito umaapaw sa NLEX. Tulad dito sa Mapulang Lupa Creek na katabi lamang ng NLEX na nasa 1 kilometro rin na daanan ng tubig. Sako-sakong basura na ang nakuha dito simula kahapon. Mababaw na rin ang creek dahil sa burak ng ilang bahagi tumigas na. Itong ginagawa namin, clearing and dredging, sabay na. Pinagtutulong-tulungan ng linisin ng mga baradong daluyan ng tubig ng mga City Hall ng Valenzuela at May Kawayan, Bulacan. Ayon sa DOTR, dapat ay regular ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig. Ang importante kang dito, kailangan bilisan kasi habang hindi pa bumabagyo ulit, hindi pa lumalakas ang ulan, minimize na natin yung bara. Tutulong na rin ang MMDA at magpapahiram ng gamit at mga tauhan. Pag naipit kasi yung traffic at nag-extend dito sa Balintawa hanggang EDSA, marami po tayong kababayan din na naiipit sa traffic. Ang NLEX Corporation naman patuloy nilang makikipag-ugnayan sa pamahalaan para maipatupad ang mga flood control measure. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pagpalakas sa kooperasyon tulad ng national defense, ang ilan sa mga kasunduang nilagdaan sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Mula pa rin sa New Delhi, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4:30 na nga ng hapon dito sa New Delhi, kung saan 13 mga kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at India ngayong ikalawang araw ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos. Puno ng kultura ang ceremonial honors para kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Rashtrapati Bhavan, ang presidential residence ng India. Formal siyang tinanggap ni Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi at iba pang matataas na opisyal ng India. Kasama rin ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete. I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Sa Hyderabad naman ay nagpulong sila ni Prime Minister Modi. Hinarap din sa kanila mga kasunduan, kabilang ang deklarasyon ng strategic partnership ng dalawang bansa at plan of action sa implementasyon nito. 4 sa mga kasunduan ay tungkol sa pagpapalakas ng national defense. May 3 terms of reference para sa pag-uusap ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at India at mas pinaigting na maritime cooperation sa mga Coast Guard ng dalawang bansa. May mga kasunduan rin sa digital technology, science and technology, legal assistance, at transfer ng sentenced persons, tourism, culture, at space research. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa tulong at suportang binibigay ng India sa Pilipinas, tulad ng declaration of support nito sa Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea at pagligtas sa mga tripulanteng Pinoy na binihag ng Houthi. Dumaan din ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Suot ang tradisyonal na telang tsinelas sa mga Indian at alinsunod sa tradisyon, nag-alay ng Pangulo at unang ginang sa tinaguriang ama ng Indian independence.
Alam mo Mel, hindi pa tapos ang araw ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay dahil makikipagpulong siya ngayong gabi sa Bharatiya Janata Party. Ito yung pinakamalaking political party dito sa India. Yan ay bago siya makipagpulong kay President Murmu ng India. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Mga kapuso, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na nabuo kahapon sa Karagatang Pasifiko. Uli itong namataan sa layong 570 kilometers, silangan ng Virac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posible itong lumapit o tumawid sa Luzon sa mga susunod na araw. Mababa pa ang tsansa nito maging bagyo, pero dapat pa ring maging alerto dahil magdadala ito ng maulang panahon habang lumalapit sa lupa. Ngayon pa lamang, ramdam na ang epekto ng trough ng LPA sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Dahil may bagong sama ng panahon sa loob ng PAR, unti-unti ring bumabalik ang ihip ng habagat sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may mga pag-ulan na sa Bicol Region, Quezon Province at ilang bahagi ng Visayas. Bandang tanghali, magsisimula ng tumaas ang tsansang ulan sa halos buong bansa. May heavy to intense rains gaya ng sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa sa posibleng pagbaha o landslide. Dito sa Metro Manila, gaya ng naranasan kanina, posible ring umulan bukas lalo na sa hapon o gabi dahil sa thunderstorms. Good evening mga kapuso! Bukod sa glam outfits, gumawa rin ng buzz sa GMA Gala 2025 ang usapang pag-ibig. Gaya ng relationship status ni Clea Pineda at Barbie Fortesa na spotted pang may ka-HHWW o holding hands while walking. Makichika kay Nelson Canlas. Sa pagrampa ni Sparkle star Clea Pineda sa blue carpet ng GMA Gala 2025, tila sinundan siya ng issue ng breakup nila ng ex-girlfriend na si Catrice Quirol after 3 years of relationship. Itinanggi ni Clea na may third party at may namamagitan sa kanila ng co-star sa pelikula na si Janela Salvador. I'm aware sa nangyayari, but sinasabi ko, ako yung nagsasabi mismo sa inyo, walang third party na nangyayari. Yung closeness namin ni Janela, inevitable siya kasi magkasama kami sa film. The third party issue, come on guys, tama na. Pero ang tanong, ready na ba siyang mag-move on and be friends with her ex? A mutual decision yung nangyari sa breakup namin and pinag-usapan namin ng mabuti talaga kung ano yung next step na dapat namin gawin sa relationship namin if hindi na kami nakakatulong talaga sa isa't isa. Hindi ko naman kino-close yung door ko kay Kat kung magiging magkaibigan kami. Siyempre gusto ko pa rin siya maging kaibigan but not now. Naging usap-usapan din sa GMA Gala 2025 ang closeness ni na Barbie Fortesa at Jameson Blake. Nakunan pa nga silang holding hands while leaving the venue. At nakasalubong pa sila nila Will Ashley at Cian Bernardino ng Cup of Joe. Nauna nang sinagot ni Barbie na friends lang daw sila. Pero nang ma-corner ko sa blue carpet si Jameson, well, I would just say na we're just enjoying each other's company. Yeah, and yeah, she's a really good person. And again, we have common interests. Diretsuin ko, is there anything going on in there? No comment. Nakuhanan din ng video ang ex ni Barbie na si Jack Roberto na nilapitan at kinausap si Jameson during the party. Hindi na ito i-deny ni Jack dahil naging magkaibigan daw sila ni Jameson nang minsang magkasama sa It's Showtime. Mukhang sweet si Barbie and si Jameson. As an ex, anong pakiramdam? Oh, bagay. Tsaka it's about time. Alam mo, si Barbie, sabi ko kay Jameson, kung ready ka na, kasi may mga deep talks kami ni Jameson and sabi ko sa akin, mabait si Barbie, alagaan mo lang. Gut feel naman ang umiral kay Kelvin Miranda nang may mag-alok sa kanya ng isang big project daw. Pero imbes na maniwala agad, kinausap niya ang tumawag at dun niya nakita ang red flags. Inalam ko yung detalye and then nakiramdam. At nakaramdam ako na hindi siya totoo. Lakas ng gut feel ko na hindi ko ma-explain kung paano ko nararamdaman yung mga taong ganun yung estilo nila. So, thankful na lang ako na hindi talaga siya nangyayari. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mahaharap sa kasong kriminal ang 13 taong gulang na suspect
na pumatay umano sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Panawagan ng lola ng biktima, huwag tratuhing bata ang suspect dahil sa kanyang ginawa. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kabila ng murang edad na 13, inireklamo ng kasong kriminal ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang batang lalaking suspect sa pagpatay at umano'y panggagahasa sa kanyang 8 taong gulang na babaeng kapitbahay. Case of rape with homicide was referred to City Prosecutor's Office. Yun sir, sa child at risk natin sir. Dinala na sa Mulabi Youth Home ang batang suspect habang hinihintay ang magiging desisyon ng City Prosecutor's Office sa kaso. Una nang sinabi ng suspect sa mga investigador kung bakit niya nagawa ang krimen. Nakwento niya siya na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Ayon sa lola ng biktima, hanggang ngayon, hirap silang matanggap ang sinapit ng apo, lalo pat kapitbahay at kilala nila ang suspect at kanyang pamilya. Huwag daw dapat tratuhing bata ang suspect. Talagang dapat tratuhing adult kasi yung pag niya, nag-deny siya na kunyari wala siya kaalam-alam, nasama pa siya sa paghahanap. Ganun ba ang bata? Hindi ganun ang bata. Pero ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council na siyang nangangasiwa sa Juvenile Justice and Welfare Act, posibleng mabasura lang ang kasong kriminal. Ayoko naman pangunahan si judge, pero kung babasihan natin yung batas, madidismiss yun dahil wala siyang criminal responsibility. Dahil ang ating minimum age of criminal responsibility ay above 15 years old, which means nung nag-commit siya ng crime, dapat 15 years old and 1 day siya. Pero hindi raw nangangahulugan na walang magiging kaparusahan ng mga batang nakakagawa ng krimen sa ganitong murang edad. Base sa batas, kukunin siya sa kustodiya ng kanyang magulang o guardian at dadalhin sa bahay Pag-asa. Hindi man daw nakasaad sa batas na ikukulong ang suspect, ganito na rin ang implikasyon nito. Ayaw lang nating sabihin dahil ayaw nating ma-stigmatize yung mga bata. Talagang dinideprive yung liberty ng mga bata at nilalagay sila doon para sa kanilang rehabilitation at accountability. Walang nilagay na maximum yung batas, pero minimum of 1 year nandoon siya for rehabilitation. Pwede rin naman umanong magsampa ng kasong sibil ang pamilya ng biktima laban sa pamilya ng suspect. Maaari silang bayaran ng danyos nung pamilya nung bata na nakapatay. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kailangang isaalang-alang na desisyon man ng bata ang krimen, malaki ang external impluensya sa kanila. Kaya mahalagang responsibilidad ng mga magulang at guardian para sa tamang paggabay sa mga bata sa gitna ng napakaraming impluensya ngayon sa lipunan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Isang oras sinuspindi ang biyahe ng LRT2 sa pagitan ng Cubao at Antipolo stations dahil sa lightning strike. Mag-aalas 3 ng hapon nang tamaan ng kidlat ang isang kable ng LRT2 sa Antipolo station. Dahil dyan, may pumutok sa ibabaw ng tren, kaya agad umiwas sa mga pasaherong nasa platform. Sa inisyal na investigasyon ng LRT2, una umanong tinamaan ang power cable sa labas ng tren at saka gumapang at tumama sa catenary power cable. Tuloy naman ang biyahe sa pagitan ng Cubao at Recto stations. Nag-deploy muna ang LRT2 ng shuttle van para sa apektadong pasahero. Pasado alas 4 ng hapon, ibinalik ang biyahe sa buong linya ng LRT2. Tiklo sa Batangas ang lalaking nambugbog umano sa isang babae hanggang mapatay ito. Ayon sa pulisya, posible ring kinakasa ang biktima. Ang kwento sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Duguan at walang malay nang natagpuan ang babaeng ito sa loob ng nakaparadang tricycle sa Lipa, Batangas. Bago yan, nakuna ng CCTV ang babae kasamang isang lalaki na naglalakad sa tabing kalsada gabi ng Miyerkules noong nakaraang linggo. Tumawid sila sa kabilang kanto at pasakay sa isang tricycle. Base sa investigasyon, nagpunta sila sa parke at nagkaroon ng pagtatalo. Itinulak umano ng suspect ang biktima kaya nabagok ang ulo sa pavement. Dinala raw ng suspect ang biktima sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Tambo. Madaling araw ng Huwebes, nahagipan ng CCTV ang biktimang naglalakad malapit sa bahay ng suspect. Ayon sa pulisya, posibleng ginahasa ang biktima dahil wala na itong suot na underwear. Lumabas din umano sa autopsy
na matindi ang bugbog sa katawan ng biktima at nagtamo rin ng injury sa ulo. Isinugod ng rumespondeng tauhan ng barangay ang biktima sa ospital pero idineklara ng dead on arrival. Ikaw ay naaresto ko sa salang pagpatay. Nitong linggo, naaresto sa hot pursuit operation ng suspect na ngayon nakapiit sa Lipa Police Station. Walang pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala o magkarelasyon ang dalawa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bumaba ang trust at performance rating ng Senado habang tumaas naman ang sa Kamara. Batay po yan sa survey ng Okta Research. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, bumaba ng 8% ang trust rating ng Senado. 49% ito mula sa 57% noong November 2024. 6% namang mas mababa ang mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng Senado sa tungkulin ito sa nagdaang 3 buwan. 47% ito mula sa 53%. Samantala, kapwa 8% ang itinaas ng trust rating ng Kamara at ang bilang ng mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap nito sa tungkulin. 57% ang trust rating nito mula sa 49%. Habang umakyat sa 55% ang performance rating ng Kamara mula sa 47%. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang 17 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents. Meron itong plus-minus 3% margin of error. Looking dapper ang ating kapuso men in their best-looking suits for a night para sa GMA Gala 2025. Ang ilan sa kanila, matchy-matchy din with their significant other. Pakichika kay Aubrey Carampel. Wearing an old rose suit and black bow tie by Anthony Ramirez, lumutang ang classic charm ni pabansang Ginoo David Licauco sa GMA Gala 2025 nito lang weekend. No wonder, siya ang itinanghal na best-dressed male of the night. Very unique naman ang color sa black and white outfit ng itinanghal na young star of the night, si nation's son Will Ashley. Classic Parisian chic na may pagka-modern. Striking as always naman ang Gala Hall of Famer na si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang black velvet tuxedo by Italian designer Brunello Cucinelli. Giving modern twist naman sa kanyang classic black tuxedo and flared pants si Sangre Adamus Kelvin Miranda. Smooth ding na iramba ni Martin Del Rosario ang kanyang look with collaboration sa designer na si Nat Manilag. We decided na classic mixed with retro. So ayan, kaya may flare pants. Very proud to wear a suit from Pinoy designer Randy Ortiz naman, si Kapuso Opa at soon to be seen sa series na Never Say Die na si Kim Jisoo. He made it for me and it's cool and in the best, yeah. Very dapper. Ang magiging co-star ni Jisoo na si Richard Yap, always peg naman ang timeless elegance. The usual yung classic na it will last throughout the years. Dashing in their black suits din sina PBB housemates Vince Maristella at Emilio Daez. Ganon din sina John Clifford at Christopher Martin. Pati si Enchong D na seriously stylish sa kanyang deconstructed suit. Lutang naman ang gold accent sa suit ni Beauty Empire star Sam Concepcion. Marami rin ang pumili ng color white as their outfit for the night. Tulad ni Rojan Cruz, Anthony Constantino, Jay Ortega. Clean and effortless din ang white suit kina PBB big winner Brent Manalo at mga kapwa housemate niyang sina Dustin Yu, River Joseph at si Josh Ford na nag-complement pa ang feathered suit sa gown ng date na si Kira Ballinger. This wasn't planned. Nakita ko yung dress ni Kira. I was like, oh wow, feathers ka rin. Pero ang ilan veered away from the common black and white colors. Rustic red ang suit ni PBB housemate Michael Sager. Camel double-breasted suit naman kay Ralph De Leon. Emerald green velvet suit by Michael Leyva ang ifinlex ni River Cruz as he walked the blue carpet kasama ang kanyang date na si Julian San Jose. Habang neutral tone suit ang pinili ni Derek Monasterio.
Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Magkahiwalay na disgrasya sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Patay ang isang rider nang masagi ng hindi pa natutukoy na sasakyan bago po masagasaan ang isang truck. Sugatan naman ang 5 sa pagsalpok ng closed van sa mga nakaparadang tricycle. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. Noong unay, dire-diretso lang ang takbo ng closed van na ito pasado alas 3 ng hapon sa daang Maharlika Highway sa Gapan, Nueva Ecija. Pero bigla itong lumiko sa Barangay Santo Niño. At 4 na nakaparadang tricycle ang nasalpok. Nadali rin ang isang bystander, 2 tricycle driver at 2 pasahero. 2 sa kanila ay critical sa ospital. Nawalan po ng control. Unfortunately po, nung siya po ay nawalan na ng control, sinubukan po niyang iwasan yung mga motorista sa harapan. At pinilit po na iliko sa kanto, sa hindi po inaasahan, ay inararo po niya yung 4 na nakaparadang tricycle. Nagkaroon din po ng 5 injuries mga tao na nandun po. Lulan ng closed van ng mga farm products na dadalhin sana sa bayan ng Llanera. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang driver ng closed van. Ay, pasok mo yung kamay niya para hindi mas lalong ano. Sa hiwalay na disgrasya sa Bagabag, Nueva Vizcaya, kita sa video kung paanong sinusubukang alisin ng mga otoridad ang lalaking biktima na naipit sa ilalim ng gulong ng truck. Ayon sa PNP, binabagtas ng biktima ang bahagi ng Purok 2 sa Barangay Villaros noong linggo ng gabi nang bigla umanong may mag-overtake sa kanya kaya nasagi ang sinasakyang motorsiklo. Natumba at tumilapon ng rider. Di na rin nakaiwas ang kasunod na truck na naglalaman ng tone-toneladang semento kaya siya nagulungan. Sir, sa mga nakakita, may yung 3 vehicles na involved, kabilang na po yung victim natin, nakamotor. Going Isabela po sila. Ngayon, may nakasunod daw na unidentified vehicle na nag-overtake, tapos nasagi po yung motor, tapos natumba, saka naman po na gulungan ng nakasunod na trailer. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang unang motoristang nakasagi sa biktima upang mapanagot din. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa magkahiwalay na aksidente, pati ang kanilang mga kaanak. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Iginit ng China na naaayon sa batas ang ginawa ng Chinese vessels sa Kalayaan Islands na nasa kanila umanong jurisdiksyon. Dahil dito ayon sa China, lehitimo ang mga anilay normal na aktibidad ng mga Chinese vessels doon. Taliwas yan sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration. Wala namang direktang pahayagan China kaugnay ng na-monitor na Chinese research vessel ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan na malayo po sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, hindi simpleng pagdaan lamang ang ginagawa ng research vessel na posibleng nagbagsak ng underwater drones. Naging instant reunion para sa Kapuso stars and personalities ang shoot para sa 75th anniversary station ID ng GMA. Grateful beyond words ang mga nakasama dyan tulad ni Alden Richards at ni August birthday celebrant Marian Rivera. Makichika kay Nelson Canlas. Proud Kapuso mula noon hanggang ngayon. Ganyan ang feels nang mapanood ng mga kapuso ang GMA 75th Anniversary Station ID na ipinalabas kagabi. Pinusuan din yan online at ngayon may more than 6.8 million views and counting na. Nag-comment din ng kanilang pagbati ang ilang netizens na nagsabing nakaka-goosebumps ang Station ID. Di raw biro ang 75 years ng paglalahad ng kwento ng mga Pilipinong naghahatid ng inspirasyon. Inaabangan din ng ilan ang kanilang paboritong Kapuso stars, gaya ni Jillian Ward at Sofia Pablo na magkatabi sa isang frame. Sa shoot ng Station ID, nagsama-sama away from their busy schedules ang maraming Kapuso personalities. Kitang-kita ang kulitan behind the scenes tulad ng selfie with multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho ni Kapuso primetime queen Marian Rivera.
May photo rin si Yanyan with hubby, Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, ang pa-heart ni na Will Ashley at Nika Salamanca, pati ng GMA Integrated News personalities. Ang sweet moments ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Ang biruan ni na Miguel Tan Felix, Derek Monasterio, Allen Ansay at Anton Vinson. Para kay Alden Richards, may pitik sa puso ang mensahe ng station ID na isang love letter para sa mga kapuso. Kasi yun nga, parang it's really not for them. Wala naman talagang GMA. If walang naniwala, walang nagtiwala, at walang sumuporta sa network, hindi siya abot ng 75 years. That moment na nandun lahat ng artista ay masaya kaming makita silang lahat. Sunod-sunod naman ang malaking ganap kay Marian Rivera. Nung gabi ng GMA Gala 2025, nagkaroon din ng isang birthday celebration ng kanyang mister na si Dingdong Dantes. And to commemorate their attendance sa gala, nag-post sila ng kakaibang Get Ready With Us video na may special participation pa ng dalawa nilang kids na sina Zia at Sixto. Concept ng asawa ko yun. Actually, pinakita namin yung concept na sabi namin, may gagawin si mama at saka si dada. Willing ba kayo na sumama sa video? Sabi nila, of course mama. So ginawa namin. Very excited talaga yung dalawa din na sumama dun sa video. In a few days, birthday naman ni Marian ang isa-celebrate. Sabi ko lang, gusto kong maging intimate lang with my close friends talaga. In time for Marian's big day, inilabas ng isang glossy magazine ang kakaibang concept kung saan cover si Yanyan. Super happy ako na meron akong something new na nagawa for myself. Kwelang hirit dyan ni Dingdong. Pare, pakis nga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Iminungkahi ng Agriculture Department ang pansamantalang pagtigil sa importasyon ng bigas sa panahon ng anihan sa susunod na buwan. Bukod pa dyan, ang pagtaas ng taripa sa imported na bigas para protektahan ang mga lokal na magsasaka. Nakatutok si Mari Zumali. Bumagsak na sa 11 pesos kada kilo ang bentahan o farm gate price ng palay ayon sa PhilRice. Masyado na kasing mura ang bigas sa world market at kailangan sumabay ng lokal na bigas. Kaya para protektahan ang mga lokal na magsasaka sa pagkalugi, iminungkahi ng Department of Agriculture ang pagtaas sa taripa sa imported na bigas. Pero paano naman ang mga mamimili? Sa presyo ng bigas, hindi naman yan kagad mararamdaman dahil it will take some time bago makarating yung bigas na imported na mas mataas ang taripa. Hindi rin daw bibiglain ang pagtaas ng taripa. Mula 15% ay gagawin muna itong 25% bago gawing 35%. The government needs to have a very careful balance. Of course, for our consumers, for our producers who are our farmers. Ngayon sila talaga ang apektado sobra. Inirerekomenda ring itigil ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 45 hanggang 60 araw simula sa tag-ani sa Setyembre, alinsunod sa Rice Tarification Act. Sa Section 3 ng Republic Act 12078, pag maraming pumasok na imported na bigas at local production, the President may temporarily halt or stop importation of rice. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat naman daw ang supply ng bigas sa bansa kahit pansamantalang itigil ang importasyon. Lalo't inaasahan ang mahigit 11 million metric tons na ani mula ngayong Agosto hanggang Nobyembre. Mataas din daw ang stock ng bigas sa National Food Authority na nasa 16% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pabor dito ang tendero ng bigas na nakausap ko. Dapat talaga yung una nating tulungan yung mga farmers kasi sila yung naghahatid ng pagkain natin sa hapagkainan. Pabor din dito ang Federation of Free Farmers, sabay-sabing dapat dati pa ito ginawa bago bumagsak ang presyo ng palay. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagkaubusan ng tow truck dahil sa dami ng hinuling iligal na nakaparada sa Quezon City. Sa Maynila naman, isang rider ang nagtangkapang tumakas sa mga otoridad at muntik makadisgrasya sa gitna ng clearing operations. Nakatutok si Oscar Oida. Muntik pang matumbok kanina ng isang motorsiklo ang traffic enforcer sa may Old Santa Mesa, Maynila, kalagitnaan ng isinasagawang bantay sa gabal operation.
Ang rider, sinubukan umunong sumibat ng masita ng mga enforcer. Naka-nutshell ka, wala ka pang plako. Kaya ka tumatakbo. Kalaunan, napag-alamang wala pala siyang lisensya. May lisensya, maiwan ang lisensya, wala talaga yung lisensya. Wala talaga. Kaya pag-ipound nyo. Umpisa pa lang ng bantay sa gabal operation ng MMDA sa lugar, sunod-sunod na ang mga sasakyang na-tow. Pati ang karitong ito, kinumpiska. Binolt cutter naman ng mga tauhan ng MMDA ang mga kadena at steel posts na itinanim sa sidewalk. Sa may Guadalcanal, sa Santa Mesa pa rin, mas marami pang sasakyan ang natikitan at na-tow. Di rin pinalagpas ang mga obstruction sa bangketa, lalo na ang mga naglalakihang tent na ininstall sa may gilid ng kalsada. All of this are mga tinatawag na PCRMU complaint or Public Concern Response and Management Unit concerns po natin. So ito po mga complaint na natatanggap po natin. Kadalasan po yan mga nasa Facebook page po ng ating ahensya, mga nag-i-email po sa atin. Yung iba naman po mismo galing barangay po. Sa Chino Roses Avenue Extension sa boundary ng Makati at Taguig, ilang naka-illegal parking at ilang tricycle na nag-counterflow ang aming dinatnan kagabi. Kapansin-pansin naman ngayong araw ang mahabang pila ng masakyang nanunundo sa isang paaralan sa lugar tuwing rush hour. Ayon sa MMDA, tinututukan nila ang lugar at patuloy raw sila nakikipag-ugnayan sa barangay na nakakasakop dito. Yung mga naghihintay po sa kalsada, definitely hindi po natin papayagan yan. Pag wala pa po ang sundo, maaari pong umalis muna, umikot na lang po kayo. At pag ikot nyo, sa tingin ko naman po, pagbalik nyo, andyan na po yung susunduin nyo. So it will lessen the congestion and the obstruction problem. Noong nakaraang linggo, sinabi ng MMDA na maaring mag-deputize sa barangay para sila na ang manikit doon. Hinihingan pa namin ng panibagong pahayag ang lokal na pamahalaan sa ngayon. Kahapon naman sa Quezon City, naubusan ng MMDA ng tow truck sa dami ng mga nahilang unattended at illegally parked na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Mahigit 1 bilyong piso umano ang ininvest ng pamunuan ng GSIS sa online sugal ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Sa kanyang privilege speech, isinuwalat ni Hontiveros na ipinasok umano ito ng GSIS sa online gambling platform na DG Plus. Sabi ng Senadora, bumili umano ang GSIS ng DG Plus stocks sa presyong mahigit 65 pesos kada share, pero bumaba ang presyo nito kalaunan ng hanggang halos 14 pesos, kaya lugi na. Nagsara ngayong araw ang DG Plus stock price sa 24 pesos and 50 centavos. Ipinunto rin ng senadorang ibang anyang tila questionableng investment ng GSIS gamit ang ipon ng mga miyembro. Dagdag pa ni Hontiveros, mahigit 250 million pesos na ang nalugi ng GSIS dahil sa equity bets na posibleng makaapekto sa pensyon at ipon ng mga miyembro. Mungkahi ng senadora, tignan at aksyonan nito ng Senado at amyendahan ang GSIS Act kung kinakailangan. Sinusubukan pa ho namin kunin ang pahayag ng pamunuan ng GSIS at ng DG Plus. Proud na rumampa in their brilliant colors ang new generation of sangres ng Encantadia sa GMA Gala 2025. At full force sila with the OG cast na napapanood pa rin sa Encantadia Chronicles Sangre dahil tuloy ang kwento nila habang nasa Devas. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasing init ng apoy ang red gown ni Sangre Flamara Faith De Silva sa blue carpet ng GMA Gala 2025. First time din niyang inirampa ang kanyang freshly cut hair. I'm open to change kasi alam ko kasi na when we change something within ourselves, magbabago din yung buhay na meron tayo, and I'm ready for that. Pinagandaan din ni Sangre Dea Angel Guardian ang kanyang GMA Gala outfit, honoring her role sa Encantadia Chronicles Sangre bilang tagapangalaga ng brilyante ng hangin.
Habang si Kapuso Prime Gem Bianca Umali, pinaghalong elemento ng tubig at lupa ang kasuotan na handmade kapis at pinya to represent Filipino artistry. Kadate syempre ni Bianca ang kanyang boyfriend na si Ruro Madrid na muli ring napanood sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa episode kagabi, muling nasilayan ng Devas, pati na ang ilang OG characters at nireveal na rin ang dahilan ng pagpanaw ni Ibrahim. Lalo pat wala na dito ang tunay kong ligaya. Ngunit naranasan ko rin maiwan. Nakakatuwa dahil after almost 10 years, magbabalik na muli ako sa mundo ng Encantadia. Marami pa pong mangyayari. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sana matuwa yung mga Encantadix natin, makitang muli yung mga characters na minahal nila and more of them. Si Sangre Amihan Kylie Padilla excited for Encantadix na nabitin sa mga eksena ng OG cast. Mapapanood pa nila kami. And what I hear is magandang twist sa story ng Devas, ng mga nasa Devas. Kilala natin si Amihan. She makes her own destiny. So, tignan natin kung anong gagawin ni Amihan para sa mga nasa Devas, di ba? At ni Ibrahim, syempre. Bago yan, dinayo ng mga bagong sangre ang Zamboanga City para maghatid saya sa Zamboangueños. Complete attendance sina Bianca, Faith, Angel at Kelvin Miranda na nag-perform para sa Kapuso Mall Show. Tumikim din sila doon ng tausog dish ng Tula Itu. Amisala Eshma! Aubrey Garambel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.